Good day sa ating lahat. Pag-usapan lang natin yung tungkol sa Grab na biglang nag-pick up doon sa app ng driver kahit hindi niya naman pinipindot yung pick up doon kasi hindi niya pa naman napipick up talaga yung passenger. Dalawa yung tinitingnan ko dyan na dahilan error sa app dahil sa GPS problem o kaya may pinipindot ang passenger na nagiging dahilan kaya lumalabas dun sa app ng driver na pick up na siya ng driver kahit hindi pa. Kasi una, yung example ko dyan sa Ayala Mall sa Makati, medyo mahirap kasi ang doon signal ng sa GPS. Siguro nakita ng app na gumalaw kami parehas, tapos sabay pa, parehas pa kami ng location, kahit hindi naman, dahil nga nag-e-error yung sa GPS. Biglang nag-pick up dun sa app, kahit hindi naman pinindot ng driver. Tapos yung isa naman, kasi sa atin, sa driver, may lumalabas na pag 5 minutes na may lumalabas na passenger hop in, nagtatanong yes or no. Ako hindi ko pinipindot yun inaano ko yun nire-remove ko yun. Doon lang ako nagpipindot sa pick up pag na-pick up ko na talaga. Malamang kasi doon, meron din 5 minutes na, meron din lumalabas sa passenger na tinatanong din ng passenger kung nakasakay na ba siya o hindi pa. May pwede siyang pindutin din kung yes or no. Baka pinindot ng passenger halimbawa, kaya na-pick up na dun sa app ng driver kahit hindi niya pa pinindot. So kung alin man sa dalawa na yon ang dahilan, GPS error or may pinipindot ang passenger na na-pick up na siya kahit hindi pa siya napipick up ng driver, o kung iba man ang dahilan, hindi maganda yon, lalo na sa part namin na driver. Paano kung halimbawa alanganin kami sa passenger, halimbawa na lang hindi kami safe sa passenger na yon, alanganin kami dahil na pick up na, mahirapan na kami i-cancel yon. I-report pa namin, mag-aantay pa kami ng response, ka-cancel pa doon sa sa customer service, o kaya naman i-complete na namin kahit hindi namin nahatid para lang hindi na kami maabala. Pero syempre pag ginawa namin yon, may mga problema kaming makakaharap doon na pwede pa namin ika-suspende. So dapat wala yung ganong feature sa app. Hanggat hindi dapat pinipindot ng driver yung pick up, hindi dapat napipick up yon. Tsaka yung isa pa doon, kaya hindi okay para sa driver yon. Kasi yung iba kasi abusado yung malayo na nga pinanggalingan mo, pagdating mo dun sa pick up location, mag-aantay ka pa at lumalagpas pa dun sa waiting time na 5 minutes. Kaya dapat pag ganun kinakancel yan para magmumulta yung passenger. Kasi may multa yun pagka may penalty yung pagka kinancel ng driver na no show kasi lumagpas na siya sa waiting time. Pagka ganun kasi, lalo pag malayo pinanggalingan tapos lumagpas pa, kinakancel ko talaga yun. Kasi hindi naman tama yun na ang layo na nga ng tinakbo namin papunta sa pick up. Pagdating doon, mag-uubos pa kami ng gas tsaka oras kakaantay.
Okay lang naman kung hindi lumagpas sa 5 minutes lumagpas pa. Tapos malayo na pinanggalingan namin. Hindi naman maganda yon. Yun yung mga problema dun. Yung sa safety. Tsaka yung doon sa hindi namin makakancel na kahit lumagpas na siya sa waiting time. So sana maayos ni Grab yan na mawala yung ganyan na napipick up kahit hindi naman pinick up ng driver. Dapat nga yung sa pick up hindi yan pindot lang maganda nga dyan swipe para aksidente mang mapindot ng driver. Kasi nangyari na rin yan sa akin, napindot ko kahit hindi ko pa na pick up. Maganda swipe para swipe mo man yun, diinan mo man yun, hindi siya mapipick up kasi sa swipe mo pa hindi ganun kadali yung ma-pick up dun sa app namin na driver. Sana maayos ni Grab yan yung ganyan problema. Yun lang, ingat tayo lagi.